Yung tanay ko mangutana mga kaigsunan, pero di ko magpasig na nakabalutanan sa pagpasol ko. Kini man akong senior, nalipay mo nakita me, and he is now presently our president in CMC. Pastor, nag-promote na karon mga kaigsunan o muna ang atong karon yung grabe karon tuiga. Intense ang atong promotion sa atong COP or tama ba? COP or OOP, balik naman. OOP so na, COP, balik na po OOP karon. Daghang mga kaigsunan ang nangutana na pastor. Ngano nga ginapadasig sa tuwa, ginapadasig ang paghatag og COP nga regular o kung pwede maabot sa 10%. Naa ba daw kuno sa Biblia 10% OOP, okay? So, kung pwede pa pastor i-expand pa gud hangtod nga moabot sa bisan ng Israelites, ano na gani? Basta kung nadunggan mga kaigsunan sa akong nabasa, sa akong pwedeng nabasa mga kaigsunan, di lang kayo ano sa ni, mga pinpoint, kaigsunan, purnaan na sa atong stewardship book. Kini, ang Israelites sa unang panahon, may ma-expand nimo, naghatag sila up to sa 32%. Na si pastor karon i-promote niya mga kaigsunan why we give OOP igsoon. O unsa gid ang pinakadako sa Biblia nga nahatag sa Israelites kung naa ba gina nganong required na mga kaigsunan. Salamat ug may hapon sa tanan. Okay, thank you so much, Pastor. We back 1840s, 50s, 60s, 70, parts of 70. Wala the practice ang Seventh-day Adventist sa tithing. Ang i-practice sa Seventh-day Adventist uban sa research ni John Nevinson Cruz, gitawag siya systematic benevolence. Ang systematic benevolence dili siya sama sa tithe na competition, kundi competition sa property. Until such time na adunay research nga gihimo kung na-prove nga kini tithing o niya ginasunan dahil sa vision niya Ellen White. Actually, ang mga truth una by research, back up na lang dahil sa vision ni Ellen White. So, 1870s ang tithing na introduce sa Seventh-day Adventist. Nidagan ng panahon, dirita nagproblema sa ato offering. Way back 1980s, ka-practice ang Seventh-day Adventist ang goal sa Sabbath School. Kamatay ka kaniadto nga ang ato offering kanang gitawag nato o 90% dalon sa mission of conferences. 10% ra ang gibilin, kabantay mo ana? Okay. Kaya tungod kay ang Iglesia nag-listen, ang gihimo sa atong organisasyon gitugutan nga magbutang og goal sa matag Sabbath School lesson nga klase. Kapatay mo na kada klase na ay goal. Okay? Naghimo pa mangganita og mga illustration nga ganda or plano kinsay mga device kung kinsay highest nga class number. Pero pag sulod sa gitawag natong OOP, gidiscourage na to sa atong organisasyon. Tungod kay naan na sa sakto nga ang church na ay mabilin sa iyang church kay 50 naman, 50% kay atos conference, 50% na bilin sa local church. So, gidiscourage na mga device sa Sabbath School. Okay? So, aron dili sa mapihing ang atong mabuhat, na instruction sa itong opisina nga kiningabulan para sa AY, kiningabulan para sa mga calendar of activities or sharing sa offering. Kamantay sa mga anak. Okay? Nawala na siya sa dihang misulod ang COP. But still, OOP yapon siya. Kay 50-50 man, 50 sa local church, 50 sa conference. Pero ang pamaagi, gitawag na siya o COP. Diba? Kaniadto na idaghang kay mga offering. Ginatmasap na, diba? Na-offering sa AY, na-offering na. Iwala na sa tanan. Gitawag siya o COP, meaning combined offering plan. So, tanan, combined na siya. Gani ni Guwa ang iniya na isa na lang ka-offering ang himuon sa kada Sabado. Ang offering na dito sa out of worship. Wala na ang Sabbath School. Pero,
wala na i-promote sa organization, it is because na yung mga tao na muli panahon sa hour of worship. Okay? So dito nila ihatag sa Sabbath School. So, walang iwala na na-operate sa Sabbath School, nasa i-operate sa hour of worship. Pero ang konsepto is combined na siya. Tanang operate, bihakin na siya sa isa kapanunanan. Mabulag lang siya pag 50-50 na. Okay? O niya, katong operate nga nasa local church, encourage ang local church nga adunay business meeting. Mahitabo. Ang minimum of 1 sa business meeting. Ang maximum of every quarter. Naalay business meeting ng mga emergencies such as nagdisiplina, magkinahanlan sa attention sa business meeting. It is because sa disciplinary action ang board dili ka disiplina. Makarecommend ang board of disciplinary action but dili ka disiplina. Bisa ka pastor dili ka disiplina. Recommendatory in nature. Ang disciplinary action dito na sa business meeting. Kaya sa panahon nga nisulod siya sa iglesia, gibautismuhan siya, gidawat siya, gipresent sa body. Tama dili? Ang paghulog usap sa iya, actually wala na ng term na hulog, pero nagpadayon na gyapon na siya ng term. Ang saktong term na removal sa office, removal sa church membership. Ang removal sa church membership, tungod kay ang pagsunod niya, niagi sa body, dapat ang pag-remove sa iya, muagi sa body. Sa manan, business meeting, himuon. Provision, sa business meeting, wala yung mga bisita. Nahimuon na siya. Muna mo ba kinahimo nila, dili sa buntag kung dili sa hapon. Kaya lagi kayo nga, ihulog si Mr. Milagros sa sala, yan ay mga silingan na dili adventista na nakikita. Diba? So, himuon na siya, wala yung bisita. Muna nga kasagaran, i-practice hapon. Now, ang COP, mauna siya. Ang question, ani karon kanang gipromote sa union na COP, 10%. Actually, naglisod ta anak sa pagpasabot sa kaigsunan. Tungod kay ang kaigsunan, mukod man dayon sa ubang division. Ilay-lain man ang ubang division. Lain ang pamagi. So, meaning to say, na ay mga polisiya na dili ta magdungan. Say, for example, vegetarianism. Minsan na itong vegetarianism, atong goal, pero dili ta magdungan. Na yung uban makuna, na yung uban makulahi, ang uban nagtukod pa, ang uban nakasabot na, pero nag-multiply pa, so dili magdungan o mag-vegetarian. Okay? So, ingani sa skopi, dili magdungan na atunay sinabtan na i-uniform sa tibok kalibutan 10%. Okay? Ako na yung masabutan. Pero sa ato dire, nag-apply sa 10%. The question is, Pastor, masuportahan ba na nato sa Biblia o spirit of prophecy? Okay? Para sa ako nga, okay? Dili sa organization ha, para sa ako nga, masuportahan. Asa ta mo agi niya? There are 2 kinds of tithes. Okay? Number 1. Okay, 2 kinds of tithes. Tithe for the Levites, na verse 18, verse 21. And behold, I have given the children of Levi all the tenth in Israel for an inheritance for the service, their service which they serve, even the service of tabernacle of the congregation. Morning time, iswindo sa mga pari o libita kaniadto nga ang equivalent sa tuwa mauni ang mga pastors nga nagdala sa gospel. Okay? Ang uban maestra galisunduhan sa time. Okay? Na mga maestra nga nagtudlo sa Bible pero dili tanan na ay percentage nga ang ilang sweldo gikan sa time. It is because dili man sa tanan panahon gatudlo sa sila sa Biblia. Now, ang ikaduha na time gitawag og time for sojourner, the fatherless, and the widows. Wala, Pastor, naalis, Biblia, ano ang ikapulo din na gamitan para sa mga pobre, bago, kubal pa, apila miya na. Dili ni siya time na mao ang first time na sweldo sa
mga pastor. Tithe ni siya, pero equivalent ani offering in nature. Gi-explain na ni Ellen G. White. Okay? Ano to? To promote the assembling of the people for religious service, as well as to provide for the poor, a second time, take note, not a second time. Kung dahil second time, not a first time. Question, what's a function sa first time o function sa second time? A second time of all the increase was required concerning the first time. So, na first time, na second time. Concerning the first time, the Lord had declared, I have given the children of Levi all the tenth in Israel. Numbers 18:21. Kini nga time, mao ni ang para sa mga pastor na time. Okay? But, in regard to the second, meaning ang second time, He commanded, gikot niya Bible, thou shalt eat before the Lord thy God in the place which He shall choose to place His name there. The tithe of thy corn, of thy wine, and of thine oil, and the firstling of thy herbs, and of thy flocks, that thou mayest learn to fear the Lord thy God. Dili siya gikan-gikan yapon sa mga kung 1,000 ang 10 anak is 100. So paon to siya, so nabili 900. Ang second time gihapon ikuha sa 900. Okay? Second time. Karon. Prophets and Kings. Prophets and Prophets, page 530. Mrs. White and yon. This time of each equivalent in money, meaning the second time. Like the first time. Si Ellen White nag-dispute na sa second time. Okay? Or each equivalent in money. They were for 2 years to bring to the place where the sanctuary was established. Remember, ang first time, pwede na yata daily, pwede na weekly. But this time, nag-dispute siya 2 years. Okay? And a specified portion to the priest, the offerers were to use the remainder for a religious feast in which the Levite pwede gamitin sa religious feast, which means the offering. Ako na ba sa mga totoo ng offering? To use the remainder for a religious feast in which the Levite, the stranger, the fatherless, and the widow. Matagaan sa second time, dili ang first time, ang walay amahan, ang ilo, o ang widow or balo. Dili gikan sa first time, kundi ang second time, which is equivalent mo ang offering. Thus, provision was made for the time offerings. Ano ang gikan atong time offerings? Second type, which is offering. Ang second type, i-reveal na ni Ellen White as offerings. Offering and feast at the yearly festivals. And the people were drawn to the society of priests and Levites that they might receive instruction and encouragement in the service. Okay? So, imo makita na na second time. And what is time? Sa Bisaya, sa time. Ikapulo. In English, 10. So therefore, ang time, first time is 10. The second time is 10. Dili gikuha ang mga konsepto. Wala gipasabot sa mga kaisunan. Ang nabilin sa iya ang eating. Ang jest, ibalik sa Ginoo sa organization, ang another jest mo na imong love offering. Kay during sa pag-uling ni mo si Kapulo, wala pa ka nakahatag o offering. Wala pa kay hatag. Because the offering is kanang imo ng gugmas sa Ginoo. Pero, sala ba kung di ka kahatag anak? Dili ta ngayon sala. Kay kanang word na sala, boundary na na yes ginawa na kay labot. Kaya ginantaw sa Ginoo ang imong kasing-kasing. Bisan pa kung naghatag kag 10 equivalent sa time na first time o ang imong kasing-kasing
dili willing nganong imutong na release igapon to gawatan sa Ginoo. Wala sa mga tao nga isa kasabot naghatag siya 5% kinadawat gyapon na sa Ginoo. So ang gibuhat sa atong union karon is to inform and educate. Wala ta kakandem na katong wala nag 10% nangakasala to sila wala. Ato lang gi-inform o gi-educate ang mga kaigsuonan ng ilang gugma sa pagkamanginatagon level sa ikapulo na ilang gihatag. Wala man ta mapobriya na. Bantay mo? Ngayon naman, hatag ay ikapulo. Wala mag 10% ang imong time. Kung gusto ka, imong offering. Kung gusto ka mag 10% imong offering, dagang pamagi. Number 1, ayaw na mo pagpalit o Cox. Si Cox. Kanang Cox makadaot na sa panglawas. Idugang na sa imo offering aron ma 10%. Ayaw na mo pakiglalis. Tapos na, makasa balik, rakornetra, guban, ayaw na. Ay na, ay mga butang na itong i-practice na pwede na ito idugang sa offering. Such as pag-inom sa Cox, Cobra, Cafe, di ba? Pwede mo na munda mo, idungan mo sa offering, namamot yung 10%. Pero kung na mga butanga, ano na yung mga possibility na igagawad sa 10%? Diba? So kalab uton na, yung naging 10% na offering, ato ng kalab uton. Wala bang vegetarian ba? Ang vegetarian is atong kalab uton. Ang uban karon wala pa nakakuha sa sakong impormasyon about sa benepisyo kung mag-vegetarian ka. Nayuban, kabulong toon, wala pa nag-BG. Nayuban, nakahuman na siya toon, na malandong siya, musawa pa siya nag-BG. Ang uban, nagtoon, nakasabot na, pero wala mag-BG, kaya iya magitanaw ang mga silingan, mga option nga, na may nag-BG. Kaldiro na may nausa, ang batasan wala man. Diba? So nayuban nga yung anaw, wala pa ka-desisyon. Pero uban sa tabang sa Ginoo, sa information drive, o pag-eduka, masabta na ito, makinig mga butanga, ato di ay mahimo. Ato lang di ay mahimo. Wala bakuhan lang ta. Kaya naman, isbot ko, ang kamaturan sa Ginoo hinay-hinay di buo, dili buo. Dili siya buo. Well, in fact, hantod karon na pagyapoy mga gray area sa Biblia nga wala ta naghatag og stand such as 144,000 kinsa ang compose sa 144,000 wala tay stand sa stay mao na gitawag nato gray area pero sunod sa 70 Adventist members na ay mga stand ang kaigsuonan ano ba ninyo nga 144,000 pastor lahi ang 144,000 lahi ang great multitude nasa ibig nga ang 144,000 pastor part na sa great multitude. Nasa ibig nga, ang 144,000 pastor, bao na ang great multitude. Hinahinay dihatag because theology is the progress. Sa ato gang kasaysayan sa atong church when it comes to pagkaon sa baboy. Si Ellen White, nagkaon sa baboy before 1863. Mga nagabasahon sa mga Catholic Piti-Piti yung propeta, nagkaon baboy. Ano yun sa Testimonies Volume 1? So, lumasahon sa atong mga pinangga. Pero wala pa to siya ang kamaturan sa health reform vision nga nahatag sa Diyos nga ito kang Ellen White niya itong June 3, 1863 sa Otsego, Michigan. So, muna ang atong partial na tubag anang pamatana. Okay? Next nga question. Thank you kay Pastor. Naatay sunod nga pangutana ato siguro ning bahinon. Kay naanay duha ka pangutana dinhi nga gisulat. Dayon mangutana si Elder nga General siya itong isunod duha ka live dayon sunod na pod duha ka kaning sulat no after sa duha ka sulat duha na pod ka live or depende kung wala na yung tana sa sulat sige pahatag ng panahon si Elder General. Hindi basta-basta kay General yun ang tanaw. This is my first time nga nain ang tanang na General. Pastor, related yapon sa type sa pangutana. Dire sa Hebrews 7:8 ingon diri na diri sa yuta ay kapulo gidawat sa may kamatayo dito sa langit gidawat sa napimutulan na buhit sa dayon. Ako pangutana dito diri sa langit maghatag ba ta kapulo nga na-restore man ta na luwas naman ta na bag-o naman ta pastor. Actually, ang Hebrews nag-isgot kang Melchizedek. Ang si Melchizedek man ang taas na pare na nakaroon sa santuaryo. Wala bang ingon na human
sa pagbalik ni Kristo, masulbad na ang sala, wala magingon nga na ikapulo dito. Naghisgot lang sa ikapulo, nasabot sa uban na dito sa langit nagyapon ikapulo, tungkol sa hisgutan ng Melchizedek, which is referring kang Jesus Christ. Pero si Melchizedek igsoon, dati na nga hari sa Salem, na sa Genesis Kapitulo 18. Ngadiin, ang hari sa Salem, nga mao si Melchizedek, inigubat, makakuha sila o mapili nila ilang kaaway, ang mga nasa kaaway, mo to'y ilang kwaon, isikwister, o ang ikapulong niya na ibalik nila sa hari nga mausap ang priest. So, mo na gitawag og tithe. Ang anti-tithe, mao si Jesus Christ. Muna bitaw karnero time, literal na karnero time. Ang last na karnero mo si Jesus Christ. So, time ang anti-tithe. Melchizedek sa Old Testament, anti-tithe, mao si Melchizedek na si Jesus Christ. Pero wag makapasabot na dito sa langit maghatag yapon tao. Tithe. Naisgutan lang si Melchizedek nga mao ang high priest sa langit. Pero sa pagkakaroon na time, mismo sa panahon ni Jesus Christ, nasulpi na nililin mo kami Jesus Christ ang lightning. Okay? Okay, wala na yung follow-up, Elder. Okay, Pastor, atong hatagan o higayon ng duha ka pangutana. Una ni Pastor, nakadungog na ko aning imong explanation kabahin sa itik o bato. Pero alang sa wala pa makadungog, akong pangutana o makaon ba o dili kini nga butang o ipadayon pod o explain kabahin sa mga balot. Note, kay mabasa daw sa Duay version nga dili ipakaon ning itik. Okay. Ako itong pangitaon itong PowerPoint na ako mahitungod sa itik. Ako sa giimot ay akong di man ako makita kay mudag ko mo siya. Okay, Pastor. Samtang ginapangita pa ni Pastor, ako gina-encourage ang magpangutana, parehistro mo dire aron makuan o ma-organize ta, dili tayo magdiretso lang, no? Agi mo dire para magpila-pila ta. Okay, basig pagsakit ang uban, no, nga ako may sunod, no? Magyampi rin mo na yun, dahil uli, ayaw mo pang uli, no? Makabunin taro ni Pastor tanan. So, parehistro mo dire, kay para matagan na to og kaning organization ang atong pagpangutana. Daghang salamat. Okay. Kanang gitawag nato o maayong balita. Gitawag lang na siya maayong balita pero naisayop niya na translation. Ang maayong balita is a translation gikan sa English na good news. Ang original na good news. Dili gikan sa Greek ug Hebrew ang original sa may balita. Gikan sa Good News Bible translation gikan sa Good News Bible. Kung imong tan-awon ang Good News Bible, kadi ang itik is equivalent sa da. Basahin mo Good News Bible, wala diha ang word na da. Mo na natingala ta nganong naay translation na itik na dito sa original na Good News Bible wala man dito ang da. Pagabot sa translation sa Bisaya, maayong balita na may itik. Wala na sa original Good News Bible. Therefore, kana siya sayop na translation. Number 2, walay version existed. Bisa kasa, tibok kalibutan. Good news lang na hisgutan na. Wala na sa pinadayan version. Yung kita pinadayan version, ang version ka na bang gitawag na to ang last na Bible sa New Testament, pinadayan. Gitawag na to pinadayan version. Kanya nasa bugna version, ang last Bible na last book ng mga Revelation, dili pinadayan ang iyang ingon, bugna. O ang ikatulong Apokalipsis. Mga Bisaya na siya. Okay? So, meron, pinadayan version, bugna version, Apocalypse version. Dili kay King James version. There's no such thing as King James version. King James version in English kita itawag yan King James kay English na siya. Nade King James kami Bisaya. So pinalian version, bugna version, pero ginadawat na lang na ang word na King James bisag pinadayan siya aron sayo na lang sa ang pagpasabot. Gidawat na lang. Nangyari, wala na sa pinadayan version ang itik, wala sa bugna version ang itik. Sa King James version, wala diha ang da. Tanang version, wala diha ang word na da. So naras may balita. So kanila may balita, nakatanging kagubot ba?
Dili perfect translation ang may balita. Sama sa mga version. Tungod kay tanawa ang may balita. Daniel 8:13-14. Ang kanong aning gitawag og unto 2,300 days and nights, then the sanctuaries shall be cleansed. Tanaw niyo sa bugna o pinadayan hangtod sa 2,300 kumadlaw gabi. Okay? O pagahindungan ang sanctuaryo. Sa may balita, 1,115. Lahi! 1,000 yan! So, diferensya sa sa gitawag na ito may balita na version. Nakaran, atong nataon. Dili sa mga bagong mayong balita, kanang gibutangan og pula diha. Okay? Okay. Wait. You must not eat any of the following birds, eagles, owls. So, ang mayong balita na dito sa Good News version or translation, ang nakabutang sa Good News nga diin, gibasaya ang Good News sa mayong balita, owl ang nakabutang. Owl ang nakabutang. Ang Hebrew word, anang word na owl, is tanshemeth. Nari ang Hebrew ang pinulungan. Kung yung tanawon sa gitawag na ito o gitawag Strongs, ang iyang pasabot unclean animal of some kind. Okay? So, morning, perhaps, the ibis, water-hid species of owl, take note, owl, barn owl. Okay? Dapat ibang translation bizarre. Pero atong tanawon kung sa daghang mga version, isa man ang majority na translation. Duck or owl. Ang tawag na to. Bible translation on Leviticus 11:18. King James Version, swan. New King James Version, white owl. New Living Translation, barn owl. New International Version, white owl. Ang nakasulat dito. Okay? English Standard Version, barn owl. Holman Christian Standard Bible, white owl. Pero na sa owl, no? Rina Valera, 1960. El Calamon, El Pelicano, El Buitre. Buitre, dili na siya owl. Dili na siya itik. New American Standard Bible, white owl. New English Translation, white owl. Revised Standard Version, water hen. American Standard Version, horn owl. Young Literal Translation, swan. Kamay na ang swan. Pero majority owl. Darby Translation, swan. Hebrew Names Bible, white owl. By the way, mismo ang mga Hudiyo mukaon o pato. Kusyer na sila, ha? Naanak sa ilang Mishnah. Remember, mas stricto baya ang Hudiyo kaysa ito, ha? Okay? Talmud. As Talmud. Okay? Na characteristics sa clean bird o unclean. Ang clean is siya, not birds of prey. Sa Talmud niya, sa mga Hudiyo ni, birds of prey meaning mandadagit. Ang makaon, ang clean, ang hinlo, kadtong dili kapang dagit. O sa man nga langgam ang kapang dagit? Eagle. Di ba? Owl. Okay? Muna siya yung bigno diya. Sunod. Okay, biyan ka na. Alita kang Ellen White. Naay ng utana na nagpadala og sulat dito sa Ellen G. White State. You know, ang Ellen G. White State, mauna sila ang gisaligan ng mag-amping sa sinulatan ni Ellen White. Naana sa last will of testament ni Ellen White na ang iyang sinulatan wala niya gi-entrust sa General Conference. Kaya adunay kahadlok si Ellen White nga basig ang iyang sinulatan dili matagad sa General Conference tungod sa ilang kabisi. Busa sa last will of testament ni Ellen White, iyang gibutang sang last will nga naay Ellen G. White State. Okay? Ellen G. White State. Of course, ang primerong membro, appeal ang presidente sa General Conference. Now, ang sulat, di-address sa Ellen G. White State, niya ang sulat. Hello, my name is Butago Blanc. I've been an Adventist for 10 years now.
and recently married. My husband and I have a little argument regarding ducks. So iyang bata og siya nagalis. May tungod sa that. He says they are clean to eat. And that the rabbinical law says they're clean. So muna i-stand siyang bana. Iyang ibasa sa rabbinical law sa mga Hudyo. I say that duck is related to swan. So ang duck kuno pabili sa swan. And are unclean. Ingon siya unclean. He says that 70 Adventists can eat duck. And I say no. Ingon niya ba na ang isli makakaon sa pato o siya na yun hiling. So naglalis sila. So aron ma-resolban, nagpadala siya sulat sa Ellen G. White State. Gitubag siya ni William Fagal, ang presidente sa Ellen G. White State. Ingon si William Fagal, ang presidente sa Ellen G. White State of General Conference. Under yapon siya sa General Conference, pero lahip siya ng department. Ellen G. White State of General Conference. Ingon siya, their sister, thank you for contacting the Ellen G. White State. I didn't find any more about this question than you did in the writings of Mrs. White. Did you seem to have eaten the ducks or ducks that Willie shot when they were low on provision? So ang tubag ni William Fagal, ang presidente, wala siya magtubag sa iyang pagalinon. Kundi nag-quote siya og history sa panahon ni Ellen White. Nga si Willie White nilakaw o namusil. Kaya nga ng panahon na dito sila sa bukid o niya ang provision na ilang gipaabot nga muhatag og supply o makakaon sila wala nagabot. So nagutom na sila. So ang gibuhat ni Willie White, namusil siya og duck. Okay? Did you seem to have eaten the duck or ducks that Willie shot when they were low on provision? So pagkamatay sa duck, idala ni Willie White kaysa si Willie White, anak ni Ellen G. White o ilang gikaon. Okay? Maniging niya. Now, back to your specific question. Is duck unclean? Masay ito ba? Sa Ellen G. White State. I know of no definitive authoritative answer to that question. The Israel Bible Commentary article Unclean Animals, so nagkutlo na sa check, 70 Adventist Dictionary. So, ato man ang official. For the various kinds of fowl, mga langgam, no basic rule is stated. There is only an enumeration of unclean fowls. So, diya sa Leviticus 11, wala paghatag og rules. Pero naalay segregation sa hinlo o mahugaw. You have already discovered that ducks is not mentioned in the list. Wala ang duck sa lista sa Bible. The dictionary also notes, generally, speaking at least animals designated as clean are herbivorous in diet. So nagingon ang Bible commentary sa Seventh-day Adventist, which official na siya, matod pa, ang makaon nga ang clean birds, matod pa niya dinhi, ang iyang gisulti dinhi is herbivorous. Unsa herbivorous? O sa ng carnivorous nga o karni. Herbivorous kikan sa word nga herbs. Utan, sagot. Ingon siya diri. Wala definitive nga rulings pero na segregation. Sa gisulti kuno sa segregation mo ni kasagaran sa makaon mga herbivorous ang dili makaon carnivorous. Question. Eagle, carnivorous or omnivorous? Carnivorous dili kakaon utan sagbot. Tama? Owl. Okay. Duck, pato. Herbie. Dili siya karne. Ang bating mga pastor, kanang kong pato, musuyok o nagsipon. So, kay musuyok o sipon, dili makaon. Question. Ang manok mo tok-tok magtae. Makaon dili? May labaw na musuyok sipon or mo tok-tok magtae? Manok mo tok-tok magtae. Pato musuyok og sipon. Kung dili makaon ang pato kay suyok og sipon, dili anay kaonon ang manok kay nitok-tok og tae. Usa dili na siya mo'y basihanan ha. Okay, niya sunod. By that measure, the duck might be considered clean. That is according to the president of Ellen G. White State.
Your analogy to the swan may be meaningful, but the identity of this bird seems to be a bit uncertain, since the Revised Standard Version translated water hen. In some cases, scholars are not certain what animal or bird the ancient Hebrew word designates, that this appears to be one of them. Dito ang konteksto sa pagkasulat sa Leviticus. Dito na sa mga lugar sa mga Hudiyo o mga lugar sa mga Arabo. Kanang atong patong nga naa diri wala na dito. Naila dito lahi na sa klase kay daghang family sa gitawag o pato. Okay? So ang diskutan dito is mga wild. Okay, ingon dire. That is gikan kang William Fakal, Director of LNG White State, Branch Office, Andrews University, Bering Spring. So naata ang LNG White State nagpagawas na o statement. Katong nag-congress, interview din ako si Manuel Rodriguez, Presidente sa Biblical Research Institute. Puyog na ako si Pastor Pagunsan. Ingon yun si Manuel Rodriguez, ang Presidente sa Biblical Research Institute of General Conference. General Conference na Biblical Research Institute of General Conference, ang iya, makaon ang DAC. So, Biblical Research Institute of General Conference, last LNG White State, makaon ang DAC. Now, asa man atong gisaligan ang may balita nga wrong translation? So, ingani na lang mga pinanggap. Ang mukaon o pato, dili maghukom sa wala magkaon. Ang katong wala magkaon, dili maghukom sa nagkaon. Mo na prinsipyo sa Roma 14. Okay? So, mo na siya na punto. Now, napunta ko lecture na pero hindi lang ako natibaso na. Okay. So, mo na siya exo ng atong stand. Pastor, wala nang itong ang balot. Ito'y sumpay. Ang balot. O sa may problema sa balot, na nasulbad naman atong DAC. Naluok daw. Naluok. Kung sa gingon sa Biblia, na gidili. Gidili ang mananak na naluok or gidili ang itlog na naluok. Laro ang tali. Asa mo na mabasa na gidili ang itlog na naluok? Nga ang babasa, ang mananak na naluok. Buhat Kapitulo 15. Ito tanang. Okay. Buhat Kapitulo 15. Yan. Versikulo 29. Nga kinahanglan inyong dumilian ang bisan unsa nga ikadulot ngadto sa mga Diyos-Diyos o mga dugo o ang mananak nga naluok. Wala na yung nag-itlog na naluok. Eh kung naluok, itlog, pati ng itlog na inyong ginaprito kadabuntag ba, ilang mong kaon na kinaluok na. Okay? So, na siya ng mga punto. Okay, thank you, Pastor. Ang sunod nga mangutana live, si Elder Jupiter. So, ako kina-encourage, kung mangutana mo, parehistro mo din yung mga kaigsunan ha. Go lang mo sa kuha kay atong i-lista. Sige, Elder Jupiter. Ako ni kaya begini atau tidak na Jupiter itu ni kan. One relation. Wan. Oo, Pastor. Ay nga po. Ay nga po. Pinili niya ako mapunta na Pastor ako ni Pabot sa inyo. Na-encounter na ko ni. Matod ba sa usa ka kauban na ko na itong Adventista, ningon sila na kinigilihi o palina, demonic activities. Ganit daw mga palina, o ka ng lihi-lihi, demonic activities. Tuloy na yung pumunta na Pastor, ako lang yung kwanta, di na kumubalik. Ikaduha, kining bihag bitaw, Pastor. Ang bihag bitaw nga nabihag da sa bulangan. Tapos, dunay nikaon na niya, ingon sila nga nikaon makaanagrad nga wag na gikan man sa sugal. Ang tubag ko ingon nga kuan ka nang gikan na sugal pero nakagawas pa ang dugo kay usa ka higo sa bulang, gawas sa tinay, gawas sa dugo. So ang ikatulo, kining napinungkaran ako bahin sa si Lucifer kagi tagat kay sa yuta, anter kagi ang na kumpenter. Tapos matod pa nila, didaghan ko sila, doon na ba ito'y babae, doon na lalaki, ako kinang silent ng Bible na doon na ba ito'y babae, doon na lalaki, kaya doon na may nakikita mga bata, may nakikita mga babae, ano ba? Kanang doon na pinipusis, doon na po'y ilang hinikanan niya,
ibalik kung nga si Satanas kamahanan din ang kalibutan. Pwede gamiton ka, binuhin mo na musulod na sa Europe, pwede po na sila musulod, isa po sa mga mananap, kaya kamahanan na sila din ang kalibutan. Pero gusto ko, Pastor, na madungagan with akong kahibalo, kaya ka na siya, kung na yun lang ako makuhan sila ganun. O, gidaghan magkulong din ang yawa, kaya sa kalibutan na nisanay ba ko sila, muna niya pupunta na. Kaya naman mga bata ko dyan nakitan. Okay. Tumura na sila. Dagan salamat ka na pamuntahan mo. Hindi ka na siya sa Jupiter na pamuntahan. Huwag niya, miabot din dyan ni sa Earth, kaya hindi siya magitaw ito bang. Una nga pamuntahan, mahitumot tayo yung ingon nga mga lihi-lihi o guban pa. Okay? Actually, wala taga-practice ana. Daghang i-practice sa Seventh-day Adventist nga wala i-practice. Daghang i-practice mga Adventista nga wala i-practice sa Adventist. For example, naagani mamatay na Adventista. O niya sa dihang ilubong na. O niya i-close na gani sa pastor. Kaya niya aron ilubong. Ingon din nga pastor ayaw sa wako na to ng mga ngalan. Anong wako ng ngalan? Ha? Basta may, kung dili na ikwaon, sa may problema. Ano, ako sige nag-yung lubog. Mga gina, di mismo Adventista, pastor ayaw sa pastor, kinapa ang mga ngalan. Wow na mga ngalan. Dagan na kayong mga idean yun nga. Mawili manggod ang patay. Ang mabalingon na, naamanggoy mo sunod. Adventista na, ha? So dahil Adventista na nagtuo, ihapon yan na, sama na nimong ingon, nga lihi-lihi, di ba? O guban pa. Napaikikwan sa Adventista, inikabot dito sa minteryo, ay, huwag na, inikulit, ingon daya ng Adventista, igumo na to ang sabot. Sunugo na to, ay ang aso atong lakangan. Adventista na, ha? Lakangan! Ha? Nasa Adventista nga nasa bukid, wala na yung kayo sa syudad, hindi ka matay ang tanang apo ipasuong dito sa lungon. Mga Adventista na. Muna nga angay na nato na biyaan ng mga practices, mga lilihi o uban pa nga wala na siya sa Biblia. Okay? Sunod na punto, katong iyang bihag. Ang bihag na siya sa issue sa ethical. Wala na siya sa issue sa law, sa Bible. Or dietary law, na dietary law, na ethical law. Sa ethical law na siya. Although, ang manok itugot na ipakaon. Pero sa ethical, bilik mayo. Nga naman, tungod kay resulta na siya, ang iyang kamatayon, resulta na siya sa sugal. Number 2, lahi ang pagpaula sa dugo dito sa liog aron manggawas ang tanang dugo. Ang samad na stuck ang uban dugo dito sa sulod sa lawas. Number 3, kanang mga tarik diha ang uban naa nanay binuang uban ginabutangan og kilo o uban pa. Mao na nga sa ethical issue dili ta angay mangaon niya ng mga butana. Okay? Dita angay mangaon. Ang ikatulo, ang Fallen angels nga fallen angels. Babae ba o lalaki? Actually, naay ga practice ana nga religion. Ha? Sa mga Jehovah's Witnesses. Ang Jehovah's Witnesses nag-ingon, ang manulunda pwede makigminyo. Gamito nila ang Genesis Kapitulo 6. Mo nag-ingon sa Genesis Kapitulo 6. Nga sa pagkakita sa mga anak nga lalaki sa Diyos, meaning mga manulunda. Muna yung interpretation. Nga ang mga anak sa babae sa mga tao, lahi ang tao, lahi ang anak sa Diyos. Okay? Nga ang mga anak sa babae sa mga tao, nga sila mga maanyag na asawa sila sa tama nilang napili. So ang manulunda ng asawa sa tao, hindi nga versikulo, misapplication siya. Okay? Ang kining word na anak sa Diyos, gikan ni siya sa Hebrew word na Bini Elohim. Bini means son. Elohim means God. So therefore, it is the Son of God. Duha ang translation sa Son of God. Number 1, Son of God na gisgutan sa Job, Kapitulo 1 o Kapitulo 2,
nga anaay mga anak sa Dios nga nag-meeting. O sa pag-meeting, presente si Lucifer dito nga nag-represent sa earth. Kaya katong meeting, di man to gawa sa universo. So, si Adan Nonta, representative dito, nahulog naman sa sala, ang ning represent si Lucifer. Walang niingon ng Ginooy. Lucifer na ako, di ka dili. Nagsakag ka na, yan, nakita ni mga anak na go, masulog. Siya, imo mong gunang ipanalanginan. So, katong na meeting dito kay mong basahon, sons of God, meaning mga manulunda. Number 1 na, ang word son of God, nag-refer sa manulunda. Number 2, ang word na son of God, nag-refer sa tao. John chapter 1, verse 12. Siya nga mo dawat, siya nga mo tuo, mahimo siyang anak sa Diyos. So, son of God. So, therefore, refer sa manulunda, refer sa tao. Question, ang son of God ba dinhi sa Genesis 6 nag-refer sa manulunda? Wala mag-refer sa manulunda. Well, in fact, ang diskutan sa 6, City, 8, ang pagpakasala mo na nga naay lunod. Diba? Ang gilunupan, ang mga resulta sa sons of God o men of God. Take note, sons of God, believer. John 1:12, diba sa ko kina? Lito pero kina. Ang son of man, mga unbeliever. So, believer o unbeliever, nagninyo. O sa pagninyo nila, nanganak silang tao. Okay? Now, pangutana, naabay sex ang manulunda. Magninyo ba ang manulunda? Dili, Mateo Kapitulo 22, versikulo 30. Ano na lang? Okay. Yan. 22:30. Nagyan siya dito. Kahit sa pagkabanhaw, di na sila magapangasawa o magapamana, kundi mahisama na sila sa manulunda dito sa langit. Sa ato pa, ang manulunda sa langit, wala nang asawa, wala gapamana. Now, kung sa context ani, ang context ani, si Ginoong Isus, ipalibutan sa Sadyusyo. Ang theology sa Sadyusyo, dili mo tuo o adunay pagkabanhaw. So, gisulayan nila si Jesus Christ. Jesus, na usa ka sitwasyon diri. Okay? Na nasa gitawag ko, versikulo 23, ngadtos 29. Iyon siya. Na usa ka babae, naminyo, namatay, wala sila anak. So, ang igsuon sa namatay na lalaki, mininyo, gutro, kinamasay balawad nga, kinahanan minyoon sa igsuon, aron na siya ay panulundon. Karon kayo kadua, namatay naman siya. So, ikatulo, namatay na yapon, hantod sa ikapito. Nangutana rin sa Diyosyo, kaya mo kailang theology, sa langit, isa man ang iyang babana. Santo ba ni Jesus Christ? Nangasayod ka mo, kay wala ka mo na himalo sa kahong sa Diyos. Dito sa langit, wala na ipagpamana, wala na ipagpangasawa, masama na mos manulundag sa langit. Sa ato pa, ang manulundag, dili mangasawa, dili mamana. Kinsa dili ng asawa o mamana? Katong believer o unbeliever. Na di resulta sa mga giants. O kanang word na giant das Biblia igsoon, Nephilim. Meaning to say, ang Hebrew word is Nephilim. Meaning to say, mga great man, mga bully man, mga bantugan na tao. Usahay magod, naanan magutan ng tanang-tanaw sa salita, nga moingon, ang higante taas pas building, si Godzilla, taas pas sa building. Muna ito muna ka giant. Giant sa Bible igsoon, Nephil, meaning to say, bully, great. So, ang believer o unbeliever, nagninyo ang ilang mga anak, mga bully, mga warrior. So, muna ipasabot sa Genesis Kapitulo 6. Okay? Okay, thank you kay Pastor. Ang sunod na pangutana, kaya pa, Pastor? Kaya pa, antay lang ta sa mga alas 4 igsoon ha, kay ugma, executive meeting na mo, dapat na ako dito alas 8. Okay raw, tag-membro lang ko. Ang problema, ako may chairman, hindi sila makamiting kung wala ko. So, alas 8 dapat dito na ko. O kinahanglan sa Diyon nga makatulog ko gabi aron maayo sa atong desisyon o ang atong
pag-apil sa kukabildo. Muna nga muli Diyos 4, pag-abos palay, tulog, aron pagmata, maayo ang atong pangisip. Okay, thank you kay Pastor. 4 o'clock na ko to ha. Okay, 4 o'clock lang ta ako to. Okay, Pastor, may hapon bago panahuman ang Elder Crusade, especially sa backslider. Ato silang padesisyon noon nga pabalikon sa church. O kunya, dili sila mo decision sa pagbalik, ato ba silang i-crash out sa iglesia? Okay. Ato ba sila i-crash out? Magis ko itong backslider na atay proseso. Okay. Number 1 na proseso, o nagdagang absent, dilibot pasabot, i-remove. Okay? Na ay gitawag nato igsuon nga observation. Ang atong paagi is ang due process sa iglesia. Ay mo na wala yung due process sa iglesia. Ignore. Dili pwede ang iglesia mo disiplina o membro nga walay due process. Meaning to say, wala di mo tagain o panahon nga ang makasasala o ang iakusar makapangatarungan. Ayaw pagdisiplina nga wala mahibalo ang gidisiplina na ibang disiplina. Ha? Gidisiplina na ikaw, wala di ko kabalo. Wala yung due process. Na ay due process ha. Ang tagya sa due process ang Ginoo, nag-awat-awat ra ng gobyerno. Okay, awat-awat ra ng gobyerno. Niya ang due process sa Biblia, Mateo Kapitulo 18. Mao ni due process. Sundo na to ni kung magdisiplina og tao. Verse 15. Kung ang imong igsuon makasala, batok kanimo, adtua siya og tali kanimo og kaniya lamang. Kaniya lamang. Meaning, in private. Mga ilan, naganit mga tao nga daganang ikramo, ayaw din siya nga, ito na ni siyang disiplinahon, agi o proseso, bisitahin, ikaw ra o siya. Kung maminaw siya na maluwas siya sa sitwasyon, sa kabubot, kaulaw, alang mga puntuhan. Pero kung dili siya maminaw, ang sunod ka proseso mauni. 16. Apan kung dili man siya maminaw kanimo, pagdalag usa o duha ka tao uban kanimo aron pinaagi sa pagpamatuod sa duha o tulo ka mga saksi magmalibon ang matag usa. Pagdala o usa o duha ka tao kay pinaagi sa usa o duha ka saksi. Mayroon term yan gingon, pagdala o isa duha ka tao. Ikaduhang term yan gingon, aron pinaagi sa usa o duha ka saksi. So therefore, this is a procedure sa church. Okay? Nasunod. Versikulo 17. Kung magadumili man gayud siya sa pagpaminaw, so kaduha na. Nagdumili siya sa permiro, niya karon kidala saksi nagdumili gyapon siya. Isumbong siya sa iglesia. O kaya mataya, isumbong sa iglesia. So ikatulo na nga proseso ang iglesia. Pag-abot sa iglesia, which is the church board, o sa inyo diri. Okay? Isumbong siya sa iglesia, o kung dili gihapon siya maminaw, bisan pa sa iglesia, meaning, gisulatan din siya. Kaya naman siya maminaw. So naibalogin siya. O kung di siya maminaw, sumining na mo yung mga tao nga, Brad, mag-meeting me, ikaw ang among agenda. Kay naamang ko'y observation may tungod sa imo ha, pero dili na mo di siya himuon, nga dili ka mahibalo. Kung sa man, Brad, mag-meeting man takarong sa balog, mutambong ka, dili. Kumingon siya, mutambong ko, paistoryahan din siya dito. Maminaw lang mo, ayaw siya nalisa. Minaw. Kung naamoy na-receive nga informasyon, himo ang question, Brad, tinuod ba, Brad, na naay nakakita sa imuha, nga nahubog magpuno ka na. So, in a form of question. Kung masaya ito ba, ayaw lang isa. Nara sa isunod na membro sa church board, mga tala, hangtod timbang-timbangon na sa church board. Diyan, wala na sila. Imo pag yung decision nga na siya. Sa diyan wala na siya, pag-meeting mo,
ang pastor mangutana unsay inyong impresyon ato niya. Unsay inyo? Pastor, mo ni mananana. Okay, magbuto ta. Okay, kinsa man ang nananana. Pag human buto, kanang church board action dili na mao ang disiplina. That is part sa due process. Ang church board is a recommendatory in nature. Mo recommend siya aron disiplinahon ang tao. Asa disiplinahon? Dito sa business meeting. O di makadisiplina ang elder na siya mo'y mag-chair. Ang mag-chair, ordained pastor. Sabol, maghulong pong membro. O niya danon sa business meeting. Inyong i-inform ang conference. Pagsulat mo sa conference, na mo ni i-recommend sa church board na si Mr. De La Cruz ihulog sa iglesia tungod sa sala nga mo ni. Ang conference, pinagi sa committee, ilan na siyang aprobahan. Kung ang pastor dili ordain, magpadala na silang ordained pastor nga maoy mag-chair aron i-remove siya. Dili maka-chair o removal ang dili ordain. Mauna ang atong polisiya. Okay? Pag-ordain siya, conference, ikaw man ang district pastor niya, ikaw na ang mag-chair. Nga nang pahibawon man ang conference. It is because kahit kanang gibautismuhan ninyo nga giaprobahan din sa body nga nahimo na siyang membro dito sa conference, ila na silang gawaton isulat ang ngalan sa membership sa tibuok nga kalibutan. Busa kung mag-remove, pahibawon ang opisina kay basig magdubli ang ngalan dito sa record dito sa General Conference. So inana ang atong procedure sa disciplinary action. Okay? So umana siya, bisitahan nyo na. Ayaw pag-disiplina, dili ninyo ma-bisitahan. That is illegal sa ato nga procedure. Okay? So next question. Brother Nolan Kila. Oh, dito. Ako pastor, ako rin si Nolan Kilat, ako sa lokal sa Maranding, dili nga membro. Ako mi na pag lugay ko na pastor kaning usa ko ka membro sa among simbahan diri sa Biluyak. Din nabot sa punto pastor nga narabaho ko diri sa Maranding, din nakakaplag ko kapikas sa akong kinabuhi. Ang akong pangutana pastor, mao ni pastor, nga pwede ba mag-ipon nga wala pakasal? Kay karon naama sa sitwasyon ng iyang bana kanina matay, tapos gibilin niya iyang asawa sa kwasta yung mga anak. Ana pastor, kalagsara kayo sa akong kinabuhi na daghan ang babae nga ako sa kinabuhi. Wala na ko nakita ang gugma nila, pero paminaw ko pastor, wala jud ni sa Ginoo sa kwa murag silbi mao na niya akong gibilin yang ihatag sa kwa. Ya akong ipangayo ko sa Ginoo pastor. Anak dahil siya ko anak, tante, ya akong gugmaon. So, pastor, naglibo ko pastor, kung sa ay bato ng gulo nang nagpasalamat ko. Nang-ipon mo. Oh, Ulitaw ka. Ulitaw ko pastor. Dalaga sa siya. Dili siya dalaga pastor kani ana siya. Nakalo siya. Namatay. Oh. So, unsa may problema kung magminyo mo? Maninoy, pastor. Walang maninoy. Okay, walang maninoy. Na mga indirdiryo, kay mo ang maninoy. Mayo kayo yung pinihalan, kasi stewardship director ka ba? Pinayalan ka. Sa ako advice sa iyo magpakasal mo. Okay. Patay mo na balo mo na siya, kaya ikaw ulit tao, may problema. Yan, i-bear sa limos Ginoo, di stewardship director ka. Okay, next. Okay na. Thank you kayo. So, Labas pastor. kung gista tong gusto magmaninoy, palista lang rin. Okay, upat na to sa list. Pastor, doon na ba'y sugo nga ang mga hintil itugutan sa pagkaon o baboy? Tulo niya ang pangutan pastor. Ikaduha, pastor, asa man nga kaliwat nagagikan ang SDA. Ikatulo, kinsa man jud ang gitagaan og sugo. Actually, sugilan mo mo, ang tanan tao gitagaan sa sugo. Ay mo tanaw, binira sa nila paborang may balita. Sa ubang mga version wala. Naay portion sa may balita. Di sa tanan may balita. O naging mo sa may balita. Kaya laing may translation.
Yan, may balita ang gidawat sa Psalm 105 verse 7. 105 verse 7 or 107 verse 5. Ana? Nagingon, ang sugo ni Hoba alang sa tibuok nga kalibutan. Ang pag-prove, ana mo ni, si Jonas, niadto sa Ninibe, ng wali. Waritang adlaw na lang, silutan ng Ninibe. Kinsa man ang Ninibe? Mga Ninibe, mga dili katawan sa Dios. So therefore, ang sugo, alang usab sa mga dili katawhan sa Dios. Pero naay mga dili katawan sa Dios, nga dili mo dawat sa kamatuoran nga gihatag sa Ginoo. Una nga mabibyo ba Diyos sa Ninibe, siya nagpalingog-lingog gikan sa unsa iyang igdulungon. Kunya wala nagbantay sa kasuguan bisan iyang pag-ampo o sa kadulungdanan. Except kung wala mahibalo sa kamatuoran. Kaya may daghan wala mahibalo sa kamatuoran nga diin maluwas gihapon. Example, Martin Luther, gisgutan na kay Ellen White. William Miller, gisgutan na ni Sister White. Wala na kakaon na, wala na kakaon na silang baboy, wala magbantay kung Sabado. Muna kingon sa ubang theologian, quoted sa conclusion sa pagbasa nila kang Ellen White, ang tao, you are to be judged according to the light you have received. Mana na siya naman to? Katong asa daw gagikan ang kaliwat sa SDA, Pastor? Asa gikan ang kaliwat sa Seventh-day Adventist. Kung nasa Pilipinas, ang iyang kaliwat, mga Pilipino. Kung nasa sa Amerika, iyang kaliwat, Amerikano. Pero sila tanan, mga tinawag sa Ginoo. Episodos 8, matod sa Episodos City. Ingon ang Episodos City, atong basahan na. Nagingon din. Episodos 12. Okay? Ingon sa diri. Okay, nadiri. Sugod na sa konsi siguro. Okay. Uy, episo 1 madali. Muna din ako mabasa. Naritas episo 2. Matuban niya din. Busa, hinumdumi ninyo nga niadtong panahona kamong mga hinti sa lawas nga gipagnganlan nga walay sirkunsisyon. Niadtong mga gibaltawag sa ilang pagalingon nga mga sirkunsisyon. Hinumdumi ninyo nga niadtong panahona kamo walay kalabutan kang Kristo na higawas kamo sa katilingban sa Israel o mga dumuluong sa pakigsaad o dini sa kalibutan kamo walay kalauman. 13. Apan karon pinaagi kang Kristo Jesus kamo nga mga kaniadto na hilayo karon gipakadugon na pinaagi sa dugo. O unsay imong citizenship? Ha? Atong lantaw ning son, unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 9. Kaya bihan nato ang Biblia. Pedro 2 bersikulo 9. Unang Pedro. Apan kamo, maoy usa ka kaliwatan nga pinili. Dili na ka Pilipino. Dili na ka Amerikano. Kaliwatan ka mapinili ang kahubungan sa mga harianon sa serdoti. Ang nasod nga balaan. So balaan na ka o ang tanan nga dintisa sa tibok kalibutan, gitawag siya o nasod nga balaan. So naatas nasod nga balaan. Pamutana, unsa ka tribo sa nasod nga balaan. Amen. Okay, so ang next nga pangutana na live, Noli Batigas. Brother Noli Batigas. Gagaw ni Rotel Matigas. May hapon, Pastor. May hapon. Ikan dahil ko sa kapalong Maliki, Davao del Norte. Bisita na mo rin kay Bipan. Ang pangutana, Pastor, pining isa po kong dito sa kapalong. Mao niya akong ipadasig sa mga kauban kay halos na sa mga kaigsunan, ngayon naman ng krisis. Nagandong krisis, pero ako sa ipadasig na dili man siguro tanan krisis kay kahit kabus ko nasunod, nabay kalabutan ng nasulat ni sa Biblia kay halos na mga ako sa nanginan na halos na tibok nasod, nakaangkon ng kalistanan, ato lang pandemic, tanan na, ato rasya, Ukraine, Turkey, katulilog. Muna nga ako sa nangidasin, ako sa nanginan, tama pa ni, nga ini sa Malakias 3:8 so naging ano, ingon pa niya, sa utso, ang tala ako kaninyo, gambay magkilingang pa ni, gambay magkilingang. Ilan, makapangawal ka ang tao sa Diyos? So, mapangawat bang tao sa Diyos? Nga, ingon na nila nga,
Gitunglo ang tibok nasod nga tungod sa pagkuha sa hagan ikapulo sa atupag kanina itaburon sa atong nasod ako sumingnan na wala tay labot ini nga kalistanan kay kung naangkon man nila ang kalistanan sa manang kitang magustuhan nun ako sumingnan kitamo ka nga ang pagdawat sa panalangin individual kay maghatang Ginoo sa iyong ubas buman pero kung panalangin sa individual siguro kay kung matumanon ka na sa dadaan kung kalit kapulo ako man yung panalangin muna nga ako sa panalasi tama ba na may kulit pa nga hitabo sa nasod karon din sa Malakias 3:8 sa Nubig ng Kristanan. Okay, salamat. Actually, yan. Ang pagkasulat sa Malakias 3:10, tinuod nga naay nasod na diin run by government of God. Muna itawag o theocracy. Theo means God, cracy means gitawag o government. So, ang government run by God. Okay? That is good sa nasod, krisis sa nasod. Pero, karong manahon na, ang nasod nga balaan is composed of mga katawan sa tibok nga kalibutan. Dili siya literal nga nasod. So, ang krisis, lain-lain, na inangdungan, na inanglahi, uban pra. Okay? So, ang nasod na nagka-krisis, nasod ang na-krisis. Na ay mga tao wala nag-krisis. Ano man? Nag-krisis kuno sa Pilipinas, pero puno man gyapon ang bulangan. O ha? O, puno gyapon ang imnanan. Mas kwartahan pang standby kaysa nagtrabaho. Tanawang standby. Palit og tanduay. Pilang tanduay? Pila ilang mangurot? Ginatos ba na? Hindi mo pamanggani mag-inom? Naapay pulutan. Hindi mo gyapon ang gasto. Okay? So, asa man ang krisis dia? Yung tingala ka na, sumistan ba? Wala trabaho, pero kada ba inom? So, wala na yung krisis, no? Ang krisis na rastason? Actually, nagalipindi na sa lahat. Sa paghubad niya sa word ng krisis. But basically, ang nasod na diin nagka-krisis, tanan apektado pinaagi sa inflation rate. Umahal ang palaliton mo, barato ang value sa imong kwarta, ang imong kahago, dili sakto ang pangsweldo sa imong ha, so nagka-krisis na. Kunya kinahanglan mo income ka aron matustusan nimo ang panginahanglanon sa imong pamilya, dapat mag-income ka og 1,000 ngadto sa 2,000 kada adlaw. Below ana, poverty na siya. Anong poverty? Sao nimo pang survive sa imong pamilya nga nag-eskwela, dapat na kay pundo kung magkabalatian mo bitaw bawal ang magka-sakit. Mao na anay mga insurances. PhilHealth, magbayad ka kay kung atakihon ka sa balatian, burot ang imong kwarta. Kung wag ay PhilHealth mo na nga, krisis yun ron. Kay bako nakagawas ang akong anak gikan sa hospital. So talanta, mo experience siya o krisis. Kadto sa mga dato nga nagagkwarta, nagka-krisis kaya po sila sa lahi nga pamaagi. Kung dili man kwarta, ang dato ng utang o utang dito sa $1. Okay? Pag almost sa value sa piso, so ang iyang bayaran sa iyang utang, $, iyang kwarta piso, naluya pa yun ang piso, so dako na kayo siya or utang. So, onsay sikrito, aron malikay ta, makapangawat pa ang tao sa Diyos, oo, makapangawat sa halad o ikapulo. Iuli ang ikapulo mga halad sa balay tipiganan, aron adunay, okay, puno ang imong balay. Sa panalangin na di na nimo unsa magyahap. Na nagibati dito sa Tinsoria. Yun sa di mo pagsiguro nga napulo imong balay, siya ang akong kabaw, di naman masulod sa balay. Ang atong multi-cup, di naman masulod sa balay. Sa utang ko, di masulod sa balay. Di naman kita. Di na masudlan o mga panalangin o balay. Kaya di naman masulod ang imong kabaw na pa'y kurmata.
Again, next. Okay, hatagan na to si Pastor o gamay nga break. Hatagan na to og higayon ang atong magalawit sa atong intermission. Darumawa